Dagsana ang mga deboto sa Naga City ngayong bisperas ng fluvial procession ng Our Lady of Peña Francia. Lalong espesyal ang pista ngayong taon dahil sabay sa ikasandaang canonical celebration ng Peña Francia. Mula mismo sa Naga, live na nakatutok, Oscar Oida. Oscar! Emil, sa kabila ng mayat-mayang pag-ulan, hindi naman nagpatinag ang mga deboto ng Inang Peña Francia dito sa Naga City. Maga pa lang, dagsana ang mga deboto sa pahalik ng Our Lady of Peña Francia dito sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral sa Naga City. Marami ang dumayo pa mula sa malalayong lugar. Baon ang kani-kanilang panalangin at kwento tungkol sa Inang Peña Francia. Nagkaroon ako ng cancer. 1986, 87 ba yun? Every time na maglalagay kami ng bulaklak sa paanan niya, nag-whisper ko sa kanya, sabi ko, kaya mo naman nag-extension. Hanggang ngayon buhay pa ako. Panata na rin naman namin. Marami ang nagtitinda ng mga memorabilia, rosaryo, t-shirt at iba pang may imahe ng ina. Ang mga taga-Commission on Liturgy ng Archdiocese of Caceres sa Bicol Region naman, abala sa isasagawang misa sa harap ng Quadricentennial Ark sa tapat ng Cathedral bukas bago ang fluvial procession. Extra special ang selebrasyon dahil ipinagdiriwang din ang ika-100 canonical celebration ng Peña Francia. Canonical coronation is a special recognition given by Rome. Usually there are two requirements: antiquity and miracles. Antiquity because it should have passed the test of time. And in 1920, when the petition was made for canonical coronation, the devotion was already more than 200 years old. So, pasado. Alauna ng hapon bukas, inaasahang magsisimula ang fluvial procession. Hindi yan pare-pareho kada taon dahil nakadepende sa taas ng tubig sa Naga River. Pag masyadong mataas yung tubig na high tide at the peak, yung peak ng high tide, hindi kami makakadaan sa ilalim ng tulay ng Colgante and Panganiban. Pag low tide naman, masyadong mababaw ang tubig, sasayad yung pagoda. Hindi yan naabante. So talagang we observe the tide na in between. Mula sa katedral, isasakay ng pagoda ang Inang Peña Francia para baybayin ang Naga River pabalik ng Basilica Wharf o landingan. Sa mga magtatangka namang tumalon sa ilog habang prosesyon, sa paniwalang nagiging blessed ang ilog pag dinadaanan ng Inang Peña Francia, may ibang panawagan ang simbahan. Kung siya ang ating ina at reyna natin siya, ang ilog ay kanyang dinadaanan, dapat nating alagaan yung river. We must make sure na the river will not be polluted because it is the river we dedicate to our Blessed Mother. Samantala, Emil, ayon sa Naga City Police, ay aabot sa mahigit 2,000 pulis ang ipapakalat para sa fluvial procession bukas, no? At paalala nila, huwag na huwag pupuntahan ng prosesyon ang nakainom o lasing at hanggat maaari, iwasan na ang pagdadala o pagbitbit ng mahalagang gamit. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Tapos na ang pagkukumpuni sa nasirang pipeline sa kahabaan ng Recto Corner del Pan Avenue sa Maynila. Kaya asahan ang unti-unting pagbabalik ng tubig gripo sa mga apektadong lugar ayon yan sa Maynilad. Asahan din ang pansamantalang water discoloration o kalabuan ng tubig. Kailangan lang itong padaluyin hanggang sa luminaw ayon sa kumpanya. Nasira ang pipeline matapos aksidenteng tamaan ng third-party contractor ng MMDA na nagsasagawa ng drainage construction project. Nakatakdang inspeksyonin ng Bureau of Plant Industry ang milyong-milyong kilo ng bigas na nakatenga lamang sa pantalan ng Maynila. Iyan ay para matiyak na maayos pa ang kondisyon kahit abot 9 na buwan na roon ang ilan. Target niyang mailabas agad ayon sa Agri-Department lalo't perishable o maaari itong masira at pwedeng makaapekto sa supply at presyo ng bigas. Hinala nito, hoarding ang nangyari. Nagpapasalamat din ang kagawaran sa Philippine Ports Authority o PPA na nag-abiso sa problema. Binigyan ng PPA ng 5 araw ang mga consignee ng bigas para mailabas ang mga kargamento. Mga kapuso, chance nyo ng manalo ng maagang pamasko sa Season 2 ng Kapuso Big Time Panalo. Kapuso Big Time, so big time,
Over 10 million pesos ang ipamimigay kabilang ang tig-1 milyong piso para sa lucky mamimili at sari-sari owner sa Grand Draw. Bumili ng mga produkto at mag-send ng entry simula September 28 hanggang December 6. Paalala lang po, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang dito sa GMA at official pages para sa announcements at complete mechanics. 11 araw bago ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Kabila na ang anunsyo ng mga partido. Kasalukuyang nagtitipon ng PDP laban, pero unahin natin ang natapos ng pagpapakilala sa mga kandidato ng Liberal Party, Lakas CMD at Makabayan Bloc. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, sa unang araw pa nga ng Oktubre magsisimula ang filing ng Certificates of Candidacy para sa election 2025. Pero ngayon pa lang, kanya-kanya anunsyo na ang mga partido ng kanilang mga kandidato. Formal nang pinangalanan ng Liberal Party si dating Senador Kiko Pangilinan bilang opisyal na senatorial candidate ng Liberal Party. Dito rin inanunsyo ng LP na hindi natatakbo sa national position si dating Vice President Leni Robredo na kakandidato raw bilang mayor ng Naga. Muli namang sasabak sa politika si dating Senadora Laila de Lima pero hindi siya magbabalik Senado kundi bilang nominee ng party list na Mamamayang Liberal o ML. Sa pagtitipon din ng LP, inanunsyo ang pagsuporta nila sa kaalyadong sina dating Senador Bam Aquino na nauna nang nagsabing tatakbong senador sa ilalim ng katipunan ng nagkakaisang Pilipino at kay Attorney Shell Jokno ng Akbayan. Sa National Convention ng Lakas CMD ngayong araw, pinangalanan na si Senador Bong Revilla bilang opisyal na senatorial candidate ng partido. Nauna nang ipinakilala ng Makabayan Bloc ang 10 nilang senatorial candidates na sina Teddy Casino, Liza Masa, Arlene Brosas, Franz Castro, Jerome Adonis, Danilo Ramos, Mimi Doringo, Modi Floranda, Ronel Arambolo at Alin Andamo. At habang papalapit ang Oktubre, asahan na natin ang pagdami pa ng mga kakandidato para sa eleksyon 2025. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Canlaon kaya maraming taga La Castellana, Negros Occidental ang hindi makauwi. Apektado rin ang kanilang kabuhayan kaya doon naman nagsagawa ng Operation Bayanihan ang GMA Kapuso Foundation. Noong nakaraang Biyernes, napilitang lumikas ang mahigit 900 pamilya mula sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Mayroon tayong FEBOX advisory na for the 4 to 6 kilometer danger zone. Kailangan po tayong mag-preemptive for those vulnerable sector natin. Kabilang sa lumikas ang pamilya ni William na nung balik daw ang takot na naramdaman nila nang pumutok ang bulkan nito lamang Hunyo. Takot talaga kami noon at saka may mga phobia na po kasi kami noon. Mahirap yung ipagpalaran natin yung buhay natin. Doble dagok ang kinakaharap ni William ngayon matapos mahinto ang trabaho niya sa construction at pinadapa ng malalakas na ulan ang kanyang mga pananim na tubo at gulay. Nakakalungkot po ma'am kasi nga nakaraan naapektuhan kami ng El Nino. So ngayon, inaabot na po kami ng bagyo at saka bulkan na naman. So ayun, yung hanap buhay namin doon talagang wala na. Yung iba dyan, utang po yung puhunan namin doon. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, nagtungo naman tayo sa 4 na evacuation center sa La Castellana, katuwang ang 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army upang hatiran ng relief goods ang mga residenteng lumikas doon. Kahit paano, nabawasan yung lungkot po namin, andyan kayo, tumutulong palagi sa amin. Kayo nakapunta rito kahit ang layo-layo niyo po ma'am, salamat po talaga sa inyo. Sa kabuuan, 6,000 individual ang nahatiran natin ng tulong sa Canlaon City at La Castellana. Sa mga nais pang tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmnetwork.com/kapusofoundation/donate. From hosting to acting, talaga namang busy ngayon sa kabi-kabilang project si Faith Da Silva. At may update din ang New Generation Sangre sa mga dapat abangan ng Encantadix. Makichika kay Aubrey Carampel. Magpapakilig sina Faith Da Silva at John Lucas
sa upcoming episode ng Regal Studio Presents na Stuck on You sa September 22, 4:15 p.m. Gaganap silang mag-ex na muling magkikita at literal na masustock sa isa't isa dahil sa isang sumpa. Pag-amin ni Faith, challenging ang rom-com scenes dahil hindi siya sanay. Maging si John, nanibago raw dahil galing sa action at villain mode as Calvin sa Black Rider. It was a little bit awkward, lalo na siguro pag may mga lambingan scenes. Pero I think ang maganda doon is si John, he's very respectful. At saka napakagaan niyang makatrabaho. May mga pagkakataon sa eksena na parang nagiging matigas daw yung delivery ko. So dapat i-adjust natin. Ay John, dapat i-soft mo pa. Masarap katrabaho si Faith, na napaka-energetic, napakagaan katrabaho. Kasi ayun nga, masiyahin siya masyado. And tinutulungan niya rin ako sa mga eksena namin. Bukod sa Regal Studio Presents, mapapanood din si Faith mula umaga hanggang gabi this Sunday sa TikTok Lock Takeover sa All Out Sundays at sa Bubble Gang. Nagbigay din ng update si Faith sa ongoing taping nila para sa Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gumaganap siya bilang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy na si Sangre Flamara. Sa ngayon, mas nagiging close na raw sila ng mga kapwa new generation of Sangres na sina Bianca Umali, Angel Guardian at Kelvin Miranda. Mas nakikilala ko silang lahat and nasukat na namin yung mga armor namin. I think yun ang mga pinakakaabangan talaga ng mga Encantadix. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, yung kumpol na mga ulap na namataan kahapon, naging low pressure area kaninang umaga hanggang sa naging bagyo na ngayong hapon at tinatawag ng Bagyong Igme. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes. Posibleng maranasan dyan ang malakas na hangin kaya delikadong pumulaot dahil sa malalaking alon. Huli itong namataan sa layong 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong mag-landfall sa Pilipinas. Tatama o daraan yan sa Taiwan at posibleng sa linggo ay nasa labas na ng PAR. Paliwanag ng Pag-asa, medyo marami at umabot na sa 5 ang bagyo sa bansa ngayong Setyembre dahil sa tinatawag na monsoon gyre, kung saan maraming nabubuong sirkulasyon. Kahit hindi tatama sa lupa, palalakasin ng Bagyong Igme ang habagat na magpapaulan sa ilang lugar ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Cordillera, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Calabarzon at Bicol Region. Posible rin yan sa malaking bahagi ng Visayas kung saan may heavy to intense rains. Halos ganyan din ang inaasahang panahon pagsapit ng linggo. Ingat mga kapuso sa banta ng baha o landslide. Maaari ring ulanin ang malaking bahagi ng Mindanao ngayong weekend tuwing hapon. May malalakas na ulan dulot ng thunderstorms kaya maging alerto. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bukas at sa linggo, lalo na bandang hapon. Get ready makipagplastikan dahil tonight, ang tampok natin ang packaging na nagpapanggap na plastic pero gawa talaga sa kamoteng kahoy kaya nabubulok. Tara, let's change the game! Ano pare, sakit lang talaga eh. Kala ko kaibigan kita, pero pinaplastic mo lang pala ako. Plastic ka! Plastic! Bro, hindi nga ako plastic. Mga kapuso, this is not your usual plastic na harmful sa kalikasan. Dahil ang plastic na ito, kayang mag-biodegrade in 64 days. Pati, matunaw. Yan ang cassava bioplastics, made from cassava o kamoteng kahoy, at ginagawa locally ng startup company na Ako Packaging. We want to make sure that we're using a material na hindi magko-contribute sa pollution, plastic pollution. Ang major difference nito, of course, compared to plastic, wala siyang petroleum component, wala siyang microplastics. Making it highly compostable. O yun bang madaling mabulok para less basura? Mga kapuso, nandito na tayo ngayon sa extruder machine na siyang gumagawa mismo ng bioplastics
First step, ilalagay natin ang cassava pellet sa hopper feeder. We're making use of cassava starch. So siya na yung pulverized, no, parang powdered form. Now we're mixing it with compostable polymers para maging resin. Tutunawin ang cassava pellets papunta sa blower para mabuo ang film. At rekta na agad sa printing machine para malagyan ng design gamit ang water-based pigments. Meron na tayong Hindi Ako Plastic Halloween loot bag. Kakaiba rin yung pakiramdam natin dito sa plastic. It's not your, of course, conventional plastic material. It's softer. Yun yung una ko napansin. Yung texture niya, I think smoother as well. It can hold up to 5 to 6 kilos. Pero hindi na rin kailangang antayin ng 64 days para ma-decompose ang cassava bags. Dahil pwede rin itong tunawin gamit ang mainit na tubig. Ayan na! Naghihiwala-hiwalay na siya. Last July, kabilang ang kanilang startup company na nabigyan ng 3 million peso grant ng DOST para ma-improve pa ang tibay ng cassava bioplastics. Hakbang ng ahensya para matugunan ang plastic dependence sa bansa. Meron tayong e-commerce mailer bags, meron tayong t-shirt bags, grip hole, pouches, gift bags. We are trying to offer alternatives. There you have it mga kapuso, sana masuportahan pa natin ang research and development ng mga produktong nakabubuti para sa ating kalikasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Napakadali ng gumawa ngayon ng mga social media account na minsan ginagamit sa pagpapakalat ng fake news. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang isang page o account ay real o fake? Alamin natin kina Sparkle Star Bianca Umali at Kailin Alcantara na kaisa natin sa ating panata kontra fake news. Kapuso, ano ang mararamdaman mo kung pagising mo, inuulan ka na ng hate comments sa social media? Yan mismo ang naranasan ko. Nag-post daw kasi ako ng hate comment, kaya ang fans at iba pang netizens, syempre, nagalit sa akin. Ang iba talagang napaka-harsh. Pero ang punot dulo ng issue, fake news. Dahil ang social media account na nag-post ay hindi naman talaga sa akin. Fake o poster account. O nagpapanggap na ako lalo't hindi naman ako active sa X o yung dating tinatawag natin na Twitter. Mabuti na lang kilala ako ng mga kaibigan ko at alam nila kung paano kumilatis ng fake. Tama ka dyan, Bianca. Hindi agad dapat maniwala. First, alamin kung official account pa to o page ang nag-post. Look for the blue checkmark on FB, Instagram, and TikTok. Na ibig sabihin, verified ang account. For X, check the bio at tingnan kung kailan ginawa ang account. Kung bago pa lang, red flag na yan! I-check din ang username at URL ng account. Kung weird at pinaghalo-halo ang letters, characters at numbers, magduda na. Tignan din ang followers. Kung kaunti lang lalo na para sa isang kilalang tao, red flag ulit yan. Lastly, check the content. Out of character ba ang post? Kung puro meme or recycled images ang laman ng account, malamang fake yan! Tandaan, laging maging mapanuri. Ako po si Kailin Alcantara. Ako po si Bianca Umali. Magkaisa tayong labanan ang fake. Muling pinagtibay ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia kasunod ng pagbisita sa bansa ng President-elect ng Indonesia. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bumisita sa Malacanang kanina tanghali si Indonesian President-elect Prabowo Subianto. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng Pangulo na magandang senyales sa isa sa unang piniling puntahan ng incoming Indonesian President ang Pilipinas. Indonesia ang unang binisita ni Marcos nang maupo sa pwesto noong 2022. And I think your visit here today will certainly bring a new impetus to making that relationship between Indonesia and the Philippines stronger and deeper. Bilang tugon, sinabi ni Prabowo na bahagi ito ng Asian Way na bago umupo sa pwesto ay binibisita ang mga kaalyado at muling pinagtibay ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. May 75 taon na ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. We have common roots, cultural, historical, and by the fact that we are very close neighbors, it behooves us, I think, to always support each other and to work together closely in all fields.
Bago naging President-elect, nagsilbi si Prabowo bilang Defense Minister ng Indonesia. Dati siyang military general at kaalyado ng papalitang si Joko Widodo. Formal na uupo si Prabowo bilang Pangulo sa October 20. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chicken tayo para updated sa showbiz happenings. Walang kawangis, isang mahiwagang dilag na ang ngalan ay di ko alam. Iba talaga ang ganda ng dalagang Pilipina na mas lalo pang na-emphasize sa bagong kanta ng Orange and Lemons na La Bulaqueña. Muse diyan ang ating Miss Universe PH 2024 Queen Chelsea Manalo in her Filipiniana. All eyes sa isa pang beauty queen na si Atisa Manalo dahil sa kanyang iconic national costume sa Miss Cosmo 2024. Nagbihis ala Jezebel si Atisa with a shiny orange ensemble and a mermaid silhouette. Tribute ang damit na ito sa Filipino legends at contemporary pop culture. All set na rin ang ating pambato para sa Miss Globe na si Jasmine Bungay. Full support naman ang kanyang loved ones. Good luck and get that crown, Jasmine! It's official dahil inanunsyo na ng Netflix na si Mia Sek ang gaganap bilang si Toph Beifong sa live-action series na Avatar: The Last Airbender. Sa isang post, nagpasalamat si Mia sa opportunity.